Good morning po. Ngayon po ay araw po ng ating pagsamba at pagpupuri, pagbibigay pa salamat sa Panginoon. Ari nawa po na magkaroon tayo ng panahon, magsama-sama po sa itinakda po ng Diyos sa atin na lugar. Nasa kasalukuyan, dapat natin pasalamatan na meron tayong lugar na pinagsasamahan upang magkaroon po tayo ng patuloy na pagkilala po sa mga nagawa po natin Panginoon Kristo sa ating buhay, yung gabay, no? At hindi ano pa man po. At isa pa po doon ay yung tayo po ay makapaghahayag ng pagse-celebrate ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kahit na po ano pa pong dinaanan, mabuti man o masama ang naging epekto ng ating pagdaan sa buhay, araw-araw. Ngunit ang pinakamaganda po rito ay patuloy po tayong lalapit sa Panginoon at sama-sama po tayong maglilingkod sa Kanya nang sa ganun po ay patuloy nating maipakita na mga anak ng Diyos ay patuloy po pinapalakas po ng Kanyang Diyos na sinasabat kinikilala. Aking punta natin pinagbubuklayan ay ang Romans 5:11-13 na ito nga po, binabanggit nga po rito na ang isa pong nakita kong titulo na pwedeng tituluhan ito ay yung tinatawag na ang pribileyo po natin sa Panginoon Kristo. Kasi kung titingnan po natin, tayo po ay naging makasalanan, hindi dahil po sa tayo sinilang, kundi tayo po ay nagkaroon po ng pagmana sa kasalanan nagawa po ng tao, especially po ang ating pong ninunong si Adan, ay magkasala ay pumasok po ang usapin po ng kasalanan at ang usapin po ng kamatayan ay nagkaroon po na nahayag na po at yung kasalanan po ay nag-spread po sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi lamang po Pilipinas, lahat po ng tao ay nagkaroon po ng pinakaparang virus na po ito at pumasok po siya, kumalat dahil nga po doon sa tinatawag na fall of man na si Adan. Pero ang pinakamagandang bagay kaya tayo minsan ay nagkakaroon po ng pag-celebrate po ng Pasko dahil nandumating po ang Diyos na si Kristo Jesus na nagkatawang tao ay nagkaroon po tayo ng panibago pong pagkakataon na mag-rejoice dahil po sabi nga sa kanta kung saan po ay ang ating po Panginoon Kristo ay dumating the joy of the Lord. Diba? Sabi kong gano'n yung tinatawag po na pagdating po ng Panginoon Kristo, ito yung first coming of Christ, na ang kanyang layunin ay patuloy po tayong mabigyan ng kakayanan, no? Una-una po yung tinatawag na mabayaran ang kasalanan na nagawa pa ng ating ninuno, na kung saan po ay tayo po lahat ay nadamay. Dito, ang kasalanan po kasi ay nagkaroon po ng kapahayagan nung ang kautusan po ng Diyos ay ibinigay po sa tao. Ibig sabihin, sinuway po ng tao ang kautusan ng Diyos, kaya po nahayag po ang kasalanan. At dito, nais po ng Panginoon na maibalik ang tao. Kaya nga nakalagay po sa 11 ay yung atonement. Ang ibig sabihin po ng sa bansa ng reconciliation, na kung saan yung ginawa po ng Panginoon Kristo ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang magiging kabayaran po natin sa kasalanan. Sabi nga, bakit daw po kailangan pang bumaba o kailangan pa magkatawan tao ang ating Panginoon Kristo? Unang-una po, ang Diyos po kasi ay hindi pwedeng mamatay. Siya po ay patuloy pong mabubuhay at magbabuhay magpakailanman. Siya po ay Diyos na buhay. So minarapat po niya na magkatawang tao dahil ang tao po ay namamatay. At dun sa pagkamatayan po ng tao, dahil po sa kasalanan pumasok, nagkaroon po ng kamatayan. At yung kamatayan yon ang naging kabayaran po ng kasalanan. And then, ang ating pong
ginagawa ng mga ninuno noon, lalo tigit po sa bayan ng Israel, ay binibigyan sila ng Diyos ng kaparaanan para po mapagbayaran nila ang kanilang kasalanan. Ito nga po yung pag-aalay ng mga hayop at pinapatay po ang hayop. Tapos po pinapatigis ang dugo. Kaya yun ang nagiging kabayaran po nila. At ang gumagawa po nito ay ang puno ng kaparian. Sabihin po ng mataas na sacerdote. At dinadala po yun sa altar upang sa kabanal-banalang dako upang kung saan po mga kapatid ay doon po ginagawa ang sabihin natin salitang ritual, alay po. Pero nung dahil po sa ganung bagay, nakita po ng Diyos, no, na patuloy lamang ang pagkakasala po ng tao. At hindi na rin po niya siya nasisiyahan sa ganung mga pag-aalay. Dahil katulad po natin, danas po, paulit-ulit po tayo nagkakasala. At wala tayong kakayanan labanan ang kasalanan. Wala po tayong kakayanan na magkaroon po ng puwersa o ng pantapat po sa kasalanan at pumasok nga po yung pita ng lamang, pita ng mata at yun po ang pati po yung pride, no, of life ay pumasok po. Kaya nga ho dito makita na natin na ang Diyos po ay nakita ang sangkatauhan na kung saan ay nalungkot po siya sapagkat wala siyang nakikitang banal. At kahit na ano pa mang tingnan, kahit na po yung mga lahat po ng mga ninuno natin, propeta man, ganoon din po, kahit po si Moses, si Abraham, si Jacob, si David, si Solomon, lahat po yan ay kinakitaan po ng kahinaan at talaga pong nagkakasala. Kahit po si Gideon, imagine po ninyo yung ginawa ni Gideon, pero bandang huli po, hindi rin naging maganda at meron pong debate ron na malamang hindi rin ligtas si Gideon, pero hindi natin to paksa. Pero ang isa pong bagay na makita po natin dito na kaya po ginawa ng ama ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sa ganon ay ito na ang magiging permanenteng alay o permanenteng handog. Dahil una-una po ang kanya pong dugo ay hindi na siya nagkasala. Bakit po hindi siya nagkasala? Kasi po hindi po siya ginawa ng normal na normal pong ginagawa po ng mag-asawa kaya nagkakaanak. Kundi ang banal na espiritu po ang siyang nag-conceive po sa kay Mary para po maipagluwal ang kanyang magiging anak na una na hindi po siya sinipingan ni Joseph. Ibig sabihin, kung tingnan po sa science, kadalasan po ang tinatawag na dugo ng anak, kadalasan po ay sa ama nang gagaling ang uri, no? Yung mga type, mga tipo ng dugo. Pero dito, wala pong ganung bagay na nahaluan po ng dugo ni Joseph si Jesus Christ kasi hindi niya sinipingan si Mary. So makita natin dito na yung dugo po ng Panginoon Kristo rito ay talaga pong walang bahid ng kasalanan. So ibig sabihin, makita natin dito mga kapatid na dito ay nagkaroon tayo ng pribileyo na kung sakali man, no, na tayo po ay mamamatay dahil babayaran pa ating kasalanan dapat. Pero inako na po ito ng Panginoon Kristo. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong ganitong uri ng
kalagayan ngayon na meron tayong Kristo na siyang nagbayad ng ating kasalanan at naibalik po ang ating relasyon po sa Amang Banal. So salamat po sa Panginoon na patuloy po tayong manampalataya kay Christ kasi po ang sabi po yung mga bagay na hindi natin kayang gawin noon, ngayon kaya natin gawin. Ano po yun? Yung labanan po yung kasalanan, labanan po yung mga bagay na nagbibigay po sa atin ng problema. Kaya nga ho, tayo po dapat pong magkaroon ng tinatawag po na paninindigan, yung pagtanggap natin kay Kristo, hindi lamang po tanggap na tayo ligtas, pati po paglaban po sa kasalanan ay meron po tayo nagiging victorious na rin po tayo katulad ng ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa umagang ito at pray niyo rin po na maging mabiyaya at matagumpay po ang ating gawain mamaya, no? Bigyan po natin at laan po natin ng oras. Pag-pray po natin ang lahat ng dadalo at pag-pray din po natin yung ating po mga kapatiran po sa ibang bansa na patuloy po silang bigyan ng kalakasan at gabay ng ating Panginoon. At isa pa po, ang request ko rin po sa atin, sa inyo, na mag-pray po tayo dahil ngayon po, nagkakaroon po tayo ng panibago pong banta ng gera at naggegera na nga po. At ang Israel at ang Iran. Ang isa pong medyo may kadelikaduhan po dito, yung US po ay nakisawsaw na po, sumama na po sa gera. Ang banta po ng Iran, lahat po ng meron pong mga base militar ng US sa mga bansa ay kanila pong tatargetin po ito. Kaya magpray po tayo, especially po sa ating po mga kamahal sa buhay na nasa ibang bansa na sakop po ng Middle East, kaya pag-pray po natin sila. Salamat po at patuloy po tayo magkaroon po ng panahon namin and God bless po sa lahat.